Jusero, mga boss, mga pops. Welcome back to Archus Alonso Motovlog. Yes, we're now 90,000 subscribers. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon. Tama, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe. At ngayon nga po pag-uusapan natin ang bagong Sleek 150 2022. At magugulat po kayo, dito lamang po siya sa may Binondo, Manila. Tama, dito po sa Dragon Bikes. Kaya naman shout out kay Sir Jam at kay Sir Irving at kay Sergeant Tolentino ng Tondo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kaya pag-uusapan natin at 2022 Sleek 150, dito lang po yan sa Dragon Bikes in 5, 4, 3, 2, 1. Jusero, nandito na tayo sa Dragon Bikes, which is dito lang po yan sa Delpan, sa may Binondo, Clara M. Recto, Manila. O diba, nakakatuwa dahil lahat ng mga taga Manila, pwede na po kayong mag-avail ng FKM Sleek 150. Diba? Yes, unti-unti nang pumapasok ang FECON dito sa Manila, especially here sa Dragon Bikes Incorporated. Dito lang sa may Binondo, sa Dragon Bikes po. Yun, sa Binondo. exciting. Okay? So ngayon pag-usapan na natin kung ano yung mga specs niyan ngayong 2022 version ng Sleek 150. Ayos, tara! Umpisa na natin yan dito. Alright, ang Sleek 150, bungad pa lang, panalo na. So looking at the windshield, it's Maxi Scooter inspired. So appreciate po natin yung glossy black finish po sa harap. And then if you notice mga Jusero, as it moves forward, makikita nyo, it tends to fade po to clear windshield. Mataas po, pambasag ng hangin, and at the same time, sobrang kapal at napakatibay. So windshield pa lang yan mga Jusero ha, and very impressive na po coming from FECON Sleek 150. And then if you move downward, sa sides niya po, appreciate po natin yung color combination ng glossy red. It's a very good red paint job. Yes. Unlike with other reds that we saw in the market. And then if you look at the headlights, yes, inverted headlamp na ito malo no? And then ito yung daytime running light. Diba? Ang kagandahan lang kasi din dito sa inverted headlamp, hindi nakakasilaw at saktong-sakto lang yung range or buga ng ilaw. Diba? so paano hindi siya makakasilaw? If you look closely mga Jusero, meron siya mga small mirrors po sa loob. Yes. At naka-embed po doon yung ilaw. So when you turn this on at night, hindi po basag yung ilaw, hindi po nakaka-aksidente sa mga nagmamaneho at very compact po. Hindi na po kailangan magpakabit ng mini driving light. And then very functional, nandito na po kagad sa harap, very prominent LED signal light. Yan. So dito po siya. Okay. And then if you move downward, Okay, ang kanyang telescopic port yan, naka-protective boots. very considerate si FECON na may protected leg boot siya. Yes, ang kanyang front suspension. At ang fender po niya, high quality plastic at carbon inspired plastic. And later on mga Jusero, as you move to the entire parts of the motorcycle, you will still notice this carbon inspired plastic po along with the other parts of the motorcycle. Yes, and beside that, nakita mo na dito may ABS. So ito po yung gusto naming inform sa inyo na ang 2022 version po ng Sleek 150 ay ABS na po siya. Tama mga Jusero, kasi a lot are comparing po, kasi si Venture 150 naka ABS na po siya, and the only thing missing sa 2021 version ni Sleek 150 is a combi brake. So Yes. it's a good addition po kasi ABS na siya, at dual yan, wala front and rear. correct. So if you look at this guys, napakalaki po ng plate po niya, which This is is a single hydraulic disc brake. single hydraulic disc brake, and then ang tire size niya ay Nasa 100 by 80 by 14 at tubeless siya. appreciate niyo po ito guys, Naka-angle. naka-angle na po yung sa Dito. yung pito po, so it's a lot easier po, especially kapag magbabahangin po. Yes, exacto. Okay. Yun, sa tubeless siya. Alam mo, sabi nga ni Sir Jam, talagang hindi daw talaga pinagdadamutan ng FKM ang kanilang mga unit, no? Katulad nitong handlebar,
naked alloy handlebar. FAM. Yan. So mga Chusero, appreciate nyo lang po yung metal works niya. Makikita po natin, very high quality, very sturdy, napakatigas po. At alam natin, hindi siya madaling masira. At syempre pag-usapan din natin kung ano yung mga buttons niyan, no, yung mga gamit niyan. So katulad nito, no, meron po siyang kill switch at meron built-in hazard. Tapos meron po siyang para sa ilaw, kung gusto niyo matipid, pwede niyo itodo at kung gusto niyo yung sa baba lang, and then yung kanyang start, ang kanyang high beam and low beam signal, and yung horn. Yes, appreciate the handlebars, mga Chusero. Yes. Very ganda, nice, no? and then with metalworks here, and then the Fecon logo here sa handlebar adds more Yes. premium sa bike. Tama. And mga Chusero, quick trivia lang, Fecon is a Singapore brand. So if you're asking saan po gawa si Fecon, Singapore po, built-in na po siya. Yes, so napag-usapan din natin kanina, no, meron siyang adjustable brake. Adjustable brake. Diba? Tapos may brake deck pa. Yun. Now, Okay, kung pag-usapan naman natin itong panel niya, alam niyo ba mga Chusero, naka-combination na po siya ng analog at ang digital. Pero pansin ko lang naman kasi, ang analog lang naman dito yung speedometer. Pero the rest naka-digital na yan. So nandiyan yung temperature, yung fuel gauge, and lahat-lahat. Okay. Kaya ba siya makikita buksan? niyo. Yes! Diba? now moving on to this side, dito nyo makikita yung pocket niya. So hindi po siya nalalak. If you pressed it, makikita niyo po dito ang kanyang Okay. Meron po dyan cigarette lighter, plus meron po dyan switch ng on and off ng kill switch kung ayaw mong gamitin. So para to makatipid sa battery. Gasolina. Okay. And of course, pwede na rin battery, no? So eto yan. So eto, meron dyan sa loob. And yun nga, FYI mga Chusero, no, hindi to nalalak. So hindi tayo pwede maglagay ng mga importanteng gamit dito. Okay. Then the usual carbon-inspired plastic. So there's a lot of texture going on with this motorcycle. Merong smooth, merong glossy, may carbon-inspired. And then looking at the center, na dito po yung charging port niya. Ito, sa center. Ito Yes. po. Yun. Okay. And then dito po sa side, makikita niyo po yung kanyang Ito ang kanyang ignition system. Ignition system. Ayan. Okay. Okay. And then ang maganda rin dito na sa baba may hook. Diba? May hook na kasama. Plus, ang lamang ng kanyang footboard or yung kanyang market board. So, market board, let's say, kasi napaka-laking bagay nito, lalo na sa katulad natin na namimili, no? Dahil ang laki ng malalagay mo rito, plus may hook ka pa. And then there's an added comfort po kasi you can stretch, so making it a touring type bike. Yes, tama. Okay. Ito nakakatuwa lang talaga dito mga Chusero, no? Bukod dito sa ignition system na to, dahil nakita ninyo walang susuyan na dahil ito po ay keyless na. Ano yung diba? function ng mga So ang function lang naman ito ay lock, unlock, at answer key back. Okay. Okay, so ayos, di ba? So now on to the seat. Wow. What can you say about the seats? Ako, yung nakita ko agad to, sabi ko sobrang parang relaxing eh, no? Pag ikaw yung magdadrive eh. Kasi tinan mo hanggang dito sakop yung foam niya. No, para ka nakaupo sa sopa. Alam mo yon. Very made for comfort riding. And if you press this mga Chusero, Oo. meron siyang ditong ample seats para sa rider. And then pag hinawakan niyo po dito mga Chusero, hindi po siya matigas. Yes, and So, gusto ko yung texture niya. Correct. Hindi So, nakakadulas. parang hindi siya naka-underslip. And then may ample space tayo for the pelon. Yes. And then may built-in po siya dito Na bracket. na bracket. At napaka-solid po ng ironworks na ginawa dito. Hindi na sila bibili ng bracket dahil meron ng built-in, di ba? Yun ang maganda sa Fecon. Very stylish po. Tapos may handlebar po dito. So, Yes. very solid po. Kasi, no, yung compartment niya, no, hindi masyadong kalakihan. So, I guess hindi kasya rito ang half-face helmet. Ito yung areas for opportunity niya kasi medyo maliit yung compartment. So typically mga if you look at the contents guys, mga pwedeng ditong documents, pwedeng mga small things na pwede mong ilagay Kapote. dyan. Kapote, Oo, lahat. etc. Yung But mga the good ORCR natin. but the good side about that, meron siya ditong hook. Dalawang hook for 2 helmets. Ayun, oo. Sabitan ng helmet talaga yan. Ang bait naman talaga ni Fecon, no? At Alright. sa sobrang bait ni Fecon, pag bumili ka dito
ng Sleek 150, marami kang freebie na matatanggap, no? Like? Katulad nitong mga bags na to. Chest bag, mask, di ba? Meron pang Lanyard. lanyard, at merong cord, di ba? Para sa cellphone natin. Correct. Dahil nga meron siyang charging cord. Hindi na siya charging cords. Kasi ang dami niyang cord. Tama! And then yung plate, and then yung what? Ang dami, no? May nail cutter pa daw po. May tools. May tools. May tools. And of course, dito na naman nakalagay din yung mirror niya. Yung mirror niya is stem type. So, Ang kapal! So, ang nakapal nung Oo. Steelworks niya. So, very consistent po all together from all parts of the motorcycle. And then, similar to Venture 150, Ayan. if you look at the seats, meron po siya ditong air pockets po. Para Tama. hindi po na napipipi at medyo yung foam po is hindi na sisira mabilis. At if you look at the Stitchworks, malinis na malinis po mga chusero. Oh, tama. And now, no, Malo, napansin mo tong dalawa rito. No? Ito yung breather ng CVT at breather ng airbags. Kumbaga parang ang laki ng advantage nito para just in case na lulusob ka sa baha, hindi ka matitirikan. Yes, though it's liquid cooled, what more important mga chusero, unlike with other bikes, dito po, iwas po tirik yung motorsiklo nyo, especially kapag baha, especially pag nasa Manila area ka, unless ang baha is hanggang dito, very good feature po. At hindi po iinit yung seat. So yung mga iniisip ng iba. Hindi po iinit. Okay. Yes. And then, punta na tayo dito sa ating gasolina. Ang kanyang fuel tank capacity po ay nasa 9.2 liters at ang kanyang fuel consumption is 42 kilometers per liter. Saan ka pa? Nice. Okay, di ba? Big time. Ang ganda nito, promise, no? So, maya-maya pag-usapan natin ng presyo. Pero, punta muna tayo dito sa likuran, Walo, no? I-describe din natin ito dahil ang Sleek 150 po fully LED lights. So, ito pong mga signal na yan, itong taillight na yan ay LED na rin yan. Ang ganda, no? Ang ganda ng pagkakagawa. Hindi siya nakahiwalay, isang buong ganun. Okay, so one thing that made you distinct on other motorcycles, mga chusero, if you'll notice, is if you look at the rear light. So if you look at this, Fecon innovates their headlights. Iba-iba yung mga designs niya. Very compact at very catchy po yung location po at nung kulay. Yes. So very safe po tayo sa aksidente. Ang ganda, oh. And then if you look at the body finish here, mga chusero, hindi lang siya straight. There's a lot of curves here going on. And then nandito po yung emblem niya. Sleek 150, very stylish. At the consistent po carbon inspired plastic. Yun. At hindi lang yan, no? Dahil dito sa likod po ang kanyang suspension is dual shock. Ayan, dual shock. So pang mabigatan talaga to. Tama. At ang kanyang size po ng gulong sa likuran ay 120 by 70, 14 and tubeless siya. At single disc braking pa. Hydraulic. At kung mapapansin natin, tingnan mo, Walo, no? Yung kanyang muffler. Ang tawag dito is Euro 3 on top of the headlight, mga chusero, appreciate ko lang po, meron po tayong good fender sa likod, meron din po tayong protective po dito, so protektado po yung makina natin, at napaka-prominent po nung security feature niya dito. At the finishing here as well, maganda na nakatabi po yung para sa pelon at very solid po yung ginamit po na Steelworks here, and then the usual carbon finish. Balita ko ito yung panglaban ng Fecon in terms of their makina. Mapa Venture 150, mapa Sleek 150. Kasi si Sleek 150 is naka 4-stroke, 4-valve single overhead cam. Unlike with other motorcycle na naka 2 valves lang. So anong ibig sabihin nito? Naku, pag sinabi mong 4 valves yan, naku, medyo mabilis yan. Malakas ang hatak, maganda yung takbo, at nakadagdag feature pa dito, naka ABS pa po yung motorcycle. At hindi lang yan, fuel injected pa si Sleek 150. Correct. Nakakatawa sa Fecon. All-in-one po lahat yung features na nilagay. Wala pong tinipid, unlike with other motorcycles. Paunti-unti yung lagay ng best features ng motorcycle. So nandito na po lahat. Starting with good body, nice digital
lights. FI po. Naka 4 bulbs, 4 stroke, 150cc, Euro 3, tambucho po, naka double At kung shot. malaman natin kung magkakano ang Click 150 dito sa Dragon Bike, dito sa may Tondo po, Binondo. Diba? Kasi boundary dito ng Tondo eh. So alamin natin yan sa OIC ng Dragon Bike sa walang iba kundi si Ma'am Norimil. Hi Ma'am Norimil. Hi. Good day po. Apo. Ma'am, tanong lang po, magkakano po ba yung Slick 150? 115,000. 115,000 pesos. Oh, hindi na masama. Yun na sa lahat ng kagandahan na ibinigay para sa isang maxi scooter ng Correct. FKM. Ma'am, just sa presyo na yun, ma'am, ano po ba to? May installment po ba tayo or ano po ba? Actually, ngayon kasi cash basis pa lang siya, wala pa siya installment. Cash basis. Okay. So ngayon, ma'am, paano po ba sila bibili dito sa Dragon Bike? ID lang at saka cash. Yun, tama nga naman. ID and cash. From ano pong araw tayo open? Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Yan. Ma'am, question lang po. Kasi nakita ko po dito, no, ang available na Slick 150 natin ay isang matte black at isang glossy din. Eh, di ba ma'am, meron pa yan parang matte blue and crystal blue? Paano po pag yun ang request nila? Pwede naman, kaya lang mag-aantay na sila kahit mga 2 to 3 days ang orderin natin. Ay, okay yun na. 2 to 3 days lang, di ba? So ano ba mga Jessera, pumunta na po kayo dito sa lahat na naghahanap ng maxi scooter na Slick 150 ng FKM. Nandito na po siya sa Manila. Matatagpuan nyo lang po dito sa Dragon Bike. Andiyan po ang address sa screen na yan at andiyan din po ang contact number nila Ma'am Dorimel at ang Facebook page po nila sa lahat ng mga mag-i-inquire. Thank you so much, ma'am. Thank you po.